Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, Bida ka. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang gabi po sa lahat ng aming mga tagapakinig, sa lahat ng mga probinsyang naabot nitong ating programa, lalong-lalo na sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Bukidnon, Lanao del Sur, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at sa North Cotabato. Gayon din po mga kaibigan sa mga lungsod ng Takurong, Kidapawan, Cotabato at iba pang mga bayan dito sa Maguindanao. Araw po tayo ngayon mga kaibigan ng Huwebes, Mayo 1, taong 2014. Ngayon po ay araw ng paggawa. Ito po muli ang pagbabalik at pagsasahimpapawid ng ating natatanging programa, ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Kung ating matatandaan mga kaibigan at kasamang Jay, nagsimula ang airing ng ating programa noong nakaraang taon mula August 15 hanggang December 19, 2013. Yes, isang papagpalayang araw ng paggawa ka-network na Bobby. I'm glad you're here. Alam mo, natutuwa ako sa ating muling pagsasahimpapawid, no? Ating ipagpapatuloy ang ating nasimulang pagbabalita at pagbibigay ng mga impormasyong may kinalaman sa umuusad na peace process sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kaya't samahan niyo po kami mga kaibigan. Sa gabing ito, mga kaibigan, makinig at makialam. Ito ay isang maliit na hakbang para sa kapayapaan. Maayong gabi sa tanan, Fio Colongonon. Ako po ang nagbabalik na si Jehan Usop. Assalamualaikum po. Ako naman po si Bobby Benito at kami ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na talakayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Yes. Ngayong gabi ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noong Marso 27, no, sa Malacañang Palace, Kuya Bobby. Oo, Jay, at ito po ay dinaluhan ng matataas na opisyal ng sahanay ng gobyerno sa pangunguna mismo ni Pangulong Aquino at sahanay naman ng MILF sa pangunguna ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Gayon din kasamang Jay ang Prime Minister ng Malaysia, si Najib Razak, at iba pang international communities. Kasama na dito of course yung mga nasa civil society organizations at iba pang sektor. Yes, yes. At nung 20 ng Abril ay pinirmahan po ang ng mga commissioner ang draft ng Bangsamoro Basic Law at isinumite sa tanggapan ng Pangulong Aquino noong ika-21 ng Abril. At sa gabing ito, mapapakinggan din po natin mga kaibigan ang panayam sa ating ka-network ng ating ka-network na si Lyra May Pagco kay attorney sa ating isa sa mga commissioner na si Attorney Raisa Jajuri ng Bangsamoro Transition Commission upang magbigay ng update hinggil sa estado ng peace process. Maliban po dyan mga ka-network, naghanda rin po kami ng ilang mga balita
tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro communities. At dahil ipinagdiriwang po natin ang Labor Day sa araw na ito, meron po tayo ka-network na Bobby. Meron po tayong ka-network na nagbigay ng kanyang maikling mensahe para sa ating mga manggagawa. Abangan po natin ang mga lahat ng yan mamaya upang may paabot sa kinauukulan ang inyong mga katanungan, opinyon, hinaing at concerns. Maaari po kayo mag-text sa aming Kumunet mobile numbers 0998-1690597 para sa smart subscribers at 0915-454-8554 para sa Globe subscribers. At live din po tayong napapakinggan at nakikita sa Ustream sa internet. I-type lamang ang www.ustream.tv, search DXMS 882. At ang oras po natin ngayon kasamang Jay at mga kaibigan ay 7:42 na po ng gabi. Dito pa rin sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Susunod po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, mga manggagawa patuloy na iginigiit ang aumento sa sahod. Sagupaan sa pagitan ng AFP at Abu Sayyaf sa Basilan. At narito po ang detalye ng ating mga balita. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga manggagawa sa Cotabato City kasama ang mga progresibong grupo ng kabataan, kababaihan at Moro para igiit ang dagdag pasahod at makatarungang kalagayan sa mga pagawaan. Ang kilos protesta ay itinaon sa pandaigdigang araw ng paggawa o Labor Day ay pinangunahan ng Courage, Cotabato City at Suara, Bangsamoro. Ayon kay Nelson Sanada ng Courage, matagal nang iginiit ang 125 pesos na dagdag sa arawang sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ngunit hanggang allowance lang ang ibinibigay at hindi ang makatarungang pasahod na sasapat sa araw-araw na batayang pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Dagdag pa niya, ang minimum wage na tinatanggap ng mga manggagawa ay aabot lamang sa 400 peso, pero ayon mismo sa mga ahensya ng gobyerno ay kinakailangan ng 1,200 piso para makamit ang isang pamilya na may 6 na katao ang kanyang araw-araw na pinagkabatayang pangangailangan. Ayon naman sa tagapagsalita ng Suara Bangsamoro na si Jerome Socorro Aba, hindi totoo ang sinasabi ng mga kapitalista at negosyante na ang aumento sa sahod ng mga manggagawa ay magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya. Ayon pa kay Aba, ang maapektuhan lamang ay ang margin of profit o ang inaasahang kikitain ng mga negosyante. Para sa dalawang grupo, hindi sila titigil sa kanilang mga panawagan at paggigiit ng kanilang karapatan sa makatao at makatarungang sahod kasama na ang iba pang mga batayang karapatan ng mamamayang Pilipino. Bangsamoro News Update. Sumiklab naman ang sagupaan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga membro ng Abu Sayyaf sa Basilan noong 11 ng Abril. Nagsasagawa di umano ng foot patrol ang mga kasundaluhan sa Sitio Corilam, Barangay Silangkum, Tipo-Tipo, Basilan dahil sa hinihinalang dito di umano nagtatago si Commander Puruji Indama. Nangyari ang sagupaan bandang alas 2 ng madaling araw at tumagal ito hanggang alas 6 ng hapon ng araw din na iyon. Dahil sa sagupaan na ito, 2 sibilyan ang namatay at 3 iba pa ang sugatan. Kabilang sa mga nasawi ang isang 16 anyos na nagangalang Joel Amri Bapabaki. Kabilang naman sa mga nasugatan ang 2 menor di edad na sina Adzma Abdurrajim, 13 anyos at si Hudri Ino
16 anyos. Apektado naman ang 2 barangay ng tipo-tipo dahil sa bakbakan na ito. Daan-daang pamilya ang napilitang magsilikat at nangasira ang mga pananim ng mga residente. Nangangamba naman ang mga residente na sumiklab muli ang sagupaan dahil nagbanta di umano ang mga sundalo na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga membro ng mga Abu Sayyaf sa nasabing lugar. Maging ang mga membro ng mga humanitarian organization na gustong magsagawa ng fact-finding mission sa lugar ay hindi pinapahintulutang pumasok dahil di umano sa presensya ng mga Abu Sayyaf. Bangsamoro News Update. At kanina po dinaluhan natin ang forum na isinagawa ang ating ka-network, ang Consortium of Bangsamoro Civil Society o CBCS patungkol sa Bangsamoro Basic Law. At pong pakinggan ang tinig ni Sir Jamil Alim, ang chairperson ng Consortium of Bangsamoro Civil Society, para sa konting pagpapaliwanag sa ginanap na forum kaninang umaga, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. We can imagine if the Congress will substantially water down the proposed basic law, if it's going to be acceptable to the MILF. What if not? What if not? See, I think this is a best option for a violent option. And I don't think the national government will lose in this proposal as far as my understanding is concerned. There's nothing very substantial that will be taken away from the national government. And if you operate on the principle of subsidiarity, meaning lots of things can be done by the Bangsamoro here, which do not require any more the involvement of national government. I think the bottom line is that for as long as it does not conflict with the Constitution, the national government best option is to allow the Bangsamoro to run their own government. There is that restriction, and that is part of the agreement. Do you feel the capacity is there in the leadership to run the Bangsamoro? The best way to prove that is to give them a chance. But what I know is that they have been preparing for all of these things. The Bangsamoro is not wanting of good leaders. They are just around the corners, but they may not have the opportunity. Give them a chance and they can prove themselves. Or if not, there are other opportunities. I mean, there are young generations who can run the Bangsamoro. I think what's most important there is that if the system is in place, the next question is the people to run that system. People can easily be changed. The system may be very difficult. Put the system in place, the immediate people may not be that well-meaning, but they can always be there. Just give it a space and time. At yan po mga kaibigan ang tinig ng ating ka-network na si Sir Jamil Alim, ang chairperson po ng Consortium of Bangsamoro Civil Society o CBCS. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyong impormasyon sa ating programa. Dahil ating ipinagdiriwang ang Labor Day sa araw na ito, atin namang pakinggan ang mensahe ng ating ka-network na si Sir Sammy Maulana, isa sa mga commissioner ng Regional Reconciliation and Unification Commission or RRUC ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ako po si Sammy Maulana, one of the commissioners of the Armed Reconciliation and Unification Commission. Alam po natin na ngayon po ay May 1 at Labor Day po ngayon. Ano naman po ang mensahe nyo para po sa ating mga kababayan dito sa Mindanao? Ang araw na ito ay pinagdiriwang natin o ginugunitan natin yung araw ng pangdidigang araw ng manggagawa bilang isang pagkilala sa kanilang kadakilahan sa panday sa
ating mga industriya na nagiging isa sa hiligan ng ating bansa tulad ng OFW at ang uring manggagawa na tinatawag natin mga buhay ng bayani. So mabuhay silang lahat. At yan po ang tinig ni Sir Sammy Maulana, isa sa mga commissioner ng Regional Reconciliation and Unification Commission or RRUC-ARMM. Salamat Sir Sammy sa mensaheng ibinahagi ninyo sa ating mga manggagawa. Labor Day po sa Happy Labor Day po sa ating lahat. Bangsamoro. At ayan po mga kaibigan ang mahalagang pangyayari na nakalap ng Comunet sa loob at labas ng Bangsamoro. Ako si Abdul Basit Bobby Benito, ang inyong tagapagbalita. Sa ilang saglit lang po mga ka-network, isusunod na po namin ang aming interview kay Chairman Mohagir Iqbal makalipas ang ilang paalala. Sarap namang langapin ng sariwang hangin at kay gandang tingnan ang nakapalibot na punong kahoy sa inyong bakuran, Chris. Yan, Magda, ang ilan lamang na ibibigay sa atin ng pakinabang ng punong kahoy. Di ba, Sofia? Tama ka, Chris. At sabi ng Unipad, may programang Adopt a Tree Now. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na ating nilalanghap. Oo nga, Sofia. Ang mga punong kahoy ay tumutulong sa pagkontrol ng soil erosion dahil sinisipsip nito ang tubig na nakakatulong upang pigilan ang malakas na baha at pag-apaw ng tubig. Tumutulong din ito sa pagkontrol ng water pollution. Tama. At nililinis din ito ang maruming hangin na tinatawag na carbon dioxide mula sa pagsunog ng plastic, goma at pagbuga ng usok ng mga sasakyan at factories. Nako, ang laki pala ng pakinabang ng mga punong kahoy. Kaya't simula ngayon, magtatanim din ako. Ang mensaheng ito ay isang paalaala mula sa Cotabato Multimedia Network o Comunet at ng himpilang ito. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap na pong 7:53 ng 53 ng gabi. Dito pa rin po tayo sa palatuntunan ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, atin naman pong pakinggan ang ating panayam kay Attorney Raisa Jajuri, isa po sa mga commissioners ng Bangsamoro Transition Commission, upang magbigay sa atin ng updates hinggil naman po sa naganap na pagsumiti ng draft Bangsamoro Basic Law sa ating Presidenteng Pinoy at maging ang updates sa napirmahang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, pwede nyo po ba kaming bigyan ng idea kung ano po itong tinatawag na Bangsamoro Basic Law? Ang Bangsamoro Basic Law, sa ngayon, ito po ay isang proposal para sa isang batas na i-enact sa Kongreso. Lalamanin po niya yung mga importanteng bahagi ng mga agreements na napirmahan po ng government at ng MILF para maipatupad, magkaroon ng operationalization yung political agreements at maging bahagi po siya ng isang batas para ma-create po yung Bangsamoro political entity. Sa ngayon po, ano naman po ang mga updates po patungkol sa Bangsamoro Basic Law? Nagsumiti po ang Bangsamoro Transition Commission, yung commission na inatasan mag-draft po ng isang proposed Bangsamoro Basic Law. Noong April 22, na-submit po namin ng isang kompletong proposed Bangsamoro Basic Law sa Office of the President. Sa Office of the President po isinubmit ito kasi ang usapan po sa pagitan ng gobyerno at ng MILF ay ang proposed Bangsamoro Basic Law ay isa-certify as urgent ng Presidente ng Pilipinas. So matapos pong pag-aralan ito ng Office of the President,
ay ine-expect po natin na dadalhin po ito sa Kongreso para sa proseso ng pag-enact ng batas. Ano naman po itong tinatawag na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, Attorney? Yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ito naman yung dokumentong sinainan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF last March 27. So ito na po yung culmination ng mga series of agreements sa pagitan ng gobyerno at ng MILF patungkol sa issue ng kapayapaan dito sa Mindanao. Bahagi po ng Comprehensive Agreement, yung Framework Agreement, yung annexes on power sharing, wealth sharing, transitional arrangements and modalities at ng normalization, tsaka yung addendum on Bangsamoro waters. Kasama rin po sa comprehensive agreement ang iba pang mga napagkasunduan sa pagitan ng government at ng MILF mula 1997 hanggang present. Ito po yung CAB na naging batayan po namin sa pagdadraft po ng Bangsamoro Basic Law. Ano po yung pinagkaiba nung FAB sa Comprehensive Peace Agreement po para po mabigyang linaw yung ating mga tagapakinig? Yung FAB kasi na pinirmahan noong Oktubre 2012, framework lang siya. No? So parang general principles, ito po yung mga consensus points sa pagitan ng GPH at MILF nung panahon na yon. Pero framework siya, principles, pero nilagyan po siya ng mga detalye through the annexes na na-mention ko kanina. Ito namang CAB, ito po yung komprehensibong agreement na isinama na po yung framework agreement, yung annexes, at yung iba pang agreement since 1997, yung ceasefire agreement, yung Tripoli agreement in 2001, and mga TORs, terms of reference ng mga institutions na na-create over the years as part of the structure ng peace process, yung mga joint statements ng GPH at MILF. Lahat po ito ay components ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Ano naman po ang inyong panawagan o mensahe po sa ating mga tagapakinig, maging ganun din po sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, hinggil po sa usaping pangkapayapaan? Sana po ang inaasahan namin ay sumuporta ang lahat dito sa prosesong ito, dahil ang option po natin kung hindi ito ay gera. At alam naman natin kung sino ang talo sa gera, hindi lang MILF, hindi lang sundalo, kung hindi mga sibilyan. Pero kung maging successful po ang proseso ng usaping pangkapayapaan, maisabatas itong Bangsamoro Basic Law, maging smooth po ang implementation niya, harinawa, wala na pong gerang mangyayari dito sa Mindanao at magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran. Maraming salamat po mga kaibigan na inyo po napakinggan ang importanteng kaalaman, updates ang ibinahagi ng ating programang Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, paumanhin po, hindi po natin makakasama si Ginoong Muhagi Rikbal, sa halip po si Atty. Raisa Rechuri. At baka makakaranas po tayo ng brownout ngayong ika-8 ng gabi at magpapatuloy po tayo alas 9 po ng umaga, no? Magre-resume po ang programa nating ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ito po ang inyong lingkod, Bobby Benito. Yes, at mga kaibigan natin pong mapapakinggan sa ilang saglit, no? Susunod na boses ng ating mamamayan kung saan ang Comunet ay nagsasagawa ng panayam sa mga komunidad upang marinig ang tinig at pananaw at panawagan ng ating mga kababayan sa gobyerno at MILF hinggil sa usaping pangkapayapaan. At ako naman po si Jehan Amelio Uso. Tinig ng Kapayapaan.